ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Kung Katoliko ka, dapat Diyos ninyo mahibawan. Kung Katoliko ka, dapat ninyo mahibawan. Nga ngano ta mangurus o ngano na ay kurus ang simbahan nga Katoliko. Ngano man na ay simbahan, ngano na ay kurus ang simbahan ni Kristo o ngano mangurus tang mga Katoliko. Ang tubag anak apologetics kay diha sa krus naluwasta ni Kristo sa iyang pagkamatay. Mao nga mangurus ta, wa ta mangurus kay kung namatay si Kristo dira nangurus ta kay dira ta naluwas sa krus. Kay og walay krus asa man taluwasan ni Kristo. Ug mao na nga kay bato pa diri sa Galatia 3 siguro 13 giingon diri apan sa pag-abot ni Kristo ang krus naghimog simbolo panalangin sa kaluwasan alang sa tanang katawan o alang kanatong nagatunog. Ug diri sa Galatia 3 siguro 14 ang giingon diri simbolo kini sa gugma ni Kristo mga pamutanon mo nailaing sikta brad ngano man mong nangurus nga dira man namatay si Kristo sa krus dapat na tungluhon ang krus kay dira man namatay si Kristo ang tubag anak migsuon di ara na pud sa krus kay ngano ang krus dira tanuwas o bay krus asa man taluwasa sa pastor. Ang krus ihatagan na jud na siya o pagtagad nato karon kay bisan si San Pablo wa niya kalimti ang krus. Hinungdo niya si San Pablo wala niya kalimti og wali ang krus. Mabasa sa 1 Corinto 2:2. Okay, so itong basahon diri sa 1 Corinto 1:18. Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus binuang alam ni atong nagalaglag ang pagkatong giluwas gahon kini sa Dios. Ang krus ug sarato gahon sa Dios dili natin sa kapastor. Ang krus kuno gikan sa Diablos. Ebok masabot pagikan sa yawa ang krus kay kana ko ng krus simbolo ko nga sa mga gang. Ang krus dili simbolo sa gang kung dili usa lamang o usahay gisimbolohan ang Ginoong Hesukristo nga namatay sa krus. Mao nga mangurus ta sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo kay nagatuo ta nga tulo ka personas ang Dios. Tulo ka personas ang Dios. Diya sa Mateo 28 sa 90 bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Og sa pagkamatay ni Kristo sa krus pagtubos ka nato 1 Pedro 2:24. Kay si Kristo nagtubos sa krus dili sa uban karon nga nag-inguna nga sila na uno ang mga propeta. Kay diri sa Biblia maaji mabasa nga ang krus ug panguros lahom sa Dios. Pero sa laing sikta ug manguros na gani ka hit na kaayo nila. Ngano kay alang nilang wa naluwas nagalaglag na sila sa krus. Atong hinumduman ang giingon diri ni San Pablo sa 1 Corinto 1:18. Kay mahitungod kay kato mga wala nagpakadana sa krus way halaga nila ang krus. Wala nila dawata sila kasing-kasing ang krus nga dinha namatay si Kristo. Ug mao bitaw na ang kanang krus dapit pud na kaayo sa exorcism of deliverance. Kay ngano ang yawa mahadlok sa krus. Kay ngano kay dira man namatay si Kristo o dira ang tanan natong sala nawa. Mao nga
sila. Kay dira sa krus nagsugod nawa ang mga kasalanan sa tao. Apan ang karon ang yawa na ningkamot tapos na makasa ta og balik. Pero mabalik na sa tema diri sa krus. Kay gingon man diri. Kaya mensahe mahitungod sa pagkamatayon dayon ni Kristo sa krus, binuang niyatong nagalaglag apan niyatong naluwas gahom kini sa Dios. Binuang atong nagalaglag na karon. Why? Pagkabana sa lain sikta ang krus. Pero kanatong naluwas sa Katoliko sa ngalan sa Apostolika Romana, gahom kana sa Dios. O diri pa Diyos. Diri sa 1 Corinto 17, gigamit ang yanong mapulong sa pagwali aron dili mawat ang gahom ang krus ni Kristo. Musa dunay gahom ang krus. Naay power ang krus o paanay gamiton sa exorcism ang krus ni Kristo. Kay dira namatay si Kristo o dira nawala ang tanan nga mga sala. Dira namatay ang sala. O mauna ang Katoliko. Gipadako na ang krus. Kay ang krus dira ta gitubos ni Kristo o dira ta namatay. Dili sa katong nag-ingon nga wa ko na ihalaga ang krus. Pero atong katong naluwas gahom kini sa Dios. Dito ang atong wa nangaluwas. Sobrang okay mo to ang krus. Dili sa 1 Corinto 1 bersikulo sa 18 na ang katong wa naluwas wa na gahom nila. Pero katong itang naluwas nga mga Katoliko gahom kini sa Dios. At ang katong naluwas mauna ang Katoliko nga atong gidak-an karon ang krus ni Kristo. Kay diri namatay ang Ginoo nga si Kristo. Ug mauna nga bisan asa tatabon magsuot ka og krus. Kay nga nasutulo ka na nga kita diri nawala ang atong tanan nga kasalanan nga gitubos ni Kristo. Mga bad, ug nagatong mga tanan mo. Bad ngano man ka mo. Napagod may krus, magamit-gamit ang larawan na krus. Kay gigamit pa na mo kana kay simbolo kay dira namatay si Kristo. Pero katong mga wa naluwas, way pakibana nila ang krus. Mga bitang naluwas, gipagkalibanaan nato ang krus. Kay dira namatay si Kristo. Di mo dawat ang laing sikta na ngano? Di man si Kristo ang nagtukod nila. Dili man ni Kristo ang ilahang doktrina. Naglain-lain ang pagsabot nato sa Biblia. Pero kana sa tiba Katoliko wala. Kay diri sa 1 Corinto, okay balik na diri 1 Corinto 2:2, gingon diri. Samtang nagwali si San Pablo, wala kalimpi na San Pablo ang pagkalinagsang paglansang ni Kristo sa krus. Wala kalimpi ni San Pablo ang pagwali sa krus. Kay ngano ginatagan magpakibana ni San Pablo ang krus kay kahibaw si San Pablo nga ang krus dili gahom sa yawa kung dili gahom sa Dios. Dili pa Dios nga kita mudawat sa krus. Kita kung Katoliko o asa gani sa dapit di ko ta manguros. Ayaw ikaawaw ninyo ang krus kay si Kristo namatay wa mo ginauwaw si Kristo. Nagpatayon din po siya pagdala sa krus. Bisa ng mga tao nagsinggit. Si Kristo nagpatayon o pasan o sa ikaw igo ka ka manguros. Mauwaw pa ka? Baka mauwaw nga ang Diyos imong kay diri sa Biblia. O kinsa gani ikauwaw ang Ginoo. Ikaw uwaw usab ikaw sa Ginoo sa tinghukom. Mga bisan asa mo mag-drive ang motor manguros ta. Asa mo magsakay mo barko manguros ta. Manguros ta kay dira ta na gitubos ni Kristo. Ug sa po na siya kadamit sa prayer. Ang timaan sa krus ni Kristo nga dito ta
ni Kristo ug dira ang tanan natong sala nawa. Wala kalimti ka na sa pagwali ni San Pablo sumala sa 1 Corinto versikulo 2. Diri pa jud, okay balik na dito diri sa Galatia 6 verse 14. Ipagsigar po ni San Pablo ang krus, busa nangurusta o gugamit sa larawan sa krus. Pero katong mga di mo gamit sa larawan sa krus, naoto ang mga kaaway ni Kristo na nauwaw sa paggamit sa krus. Dapat po ta ato yun ang gamiton kay ang dapat ang gamit sa larawan na krus. O mangurus po ta, dapat po ta mangurus ta, isulti po na to, di kay mangurus ta, magsaba ra. Dapat wala na sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Di kami yun, mangurus ra. Papa na gitudlo sa Santa Iglesia, ang gitudlo sa Santa Iglesia, mo sabat po ang dakpak o gamiton ang katod sa pangurus. O sunod na pagutala, kung pila man kakapot gamiton ang krus, pila man kabuo, kay ang nag-ingon ang uban, kati ko nung tanan, naon ko na ni ipangurus. Apang dili, kay ang ipangurus, naon ka na ang tulo, symbol of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Simbolo sa Santissima Trinidad, mga tulo kabuo katua, kay simbolo kini sa Diyos Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos ni Espiritu Santo. Simbolo. Kaya na, batong pagdudira sa Ezekiel 9, verse 4 hanggang sa 5, sa Jerusalem, sa Bible o sa Biblia, sa Kristohanong katilingban, sa Kristohanong katilingban, ang walay patid sa krus, ipapatay sa Diyos sa paghukom. Pagkatungwa, mudawag sa krus, o mangurus, o walay patid sa krus, patiyod sa Ginoo o katong walay patid sa krus. Mga mangurus na Katoliko, pero lain sikta nga mangurus. Kaya itong inumduman ang giingon sa Ginoo nga dapat kahadlukan nga og walay patid sa krus, patiyod sa Ginoo. Patiyod sa Ginoo, nilaman mo ikaw mangurus patid sa krus, patiyod mo sa Ginoo. Dapat ba diri sa Ezekiel? Diri sa Pilipos 3, versikulo 18, mga taong dautan kaaway sa krus. Ang mga kaaway sa krus nauan na dili kanila ilang gitauwaw ang pangurus o krus. O katungwa manawat sa krus. Ay ngano, wala man dun sila maluwas sa krus ni Kristo. Kay wala man na nila dawatan silang doktrina. Pero katong kitang maluwas, dahon ka na sa krus. Dahon ka na sa krus. Okay? So, maong natubran. O, daghang salamat, sister. O, sa talan na minaw. O, daghang kayong salamat sa iyong pagpaminaw. God bless you always. Tatanong sana kami, kuya. Kasi mga ano kami. Sige, brad. Respeto muna kami. Respeto. Kasi bro, mayaman. ayaw mo naman ako pagsabihin na bro. Ganyan pala kayo mga born na gina, ayaw magparaan ng kapwa-tao. Hindi, ako katoliko din ako dati. Wala naman akong pakialam kung katoliko ka dati. Ang pakialam ko, yung mga kapatid ko sa pananampalataya. Maganda mag-lecture rin ako sa kanila. Para fair tayo. Upo kayo dyan mga kapatid, le-lecturean ko kayo. At patutunayan ko, yung itinuro sa inyo ng mga sulpot, ay nililigaw lang kayo. Mga katoliko ba kayo? Mga Katolik kayo? Ganito ate, huwag tayong maging bias kasi nasa ayaw mo ako pabasahin. Natatakot kayo ano? Natatakot ko pala kuya eh. Pastor ka pa man din no. Hindi ako nag-ano sa'yo. Hindi kuya, okay lang kahit mag-share kasi. magano kasi Kami aalis na kami. Alis na kami. Sisya pa kami ha. Kasi nasa 4-1 naman ang unang 1 yun eh. Nasubukin ninyong espiritu kung ito'y sa Diyos. Pag naging bias kayo, 5:19 ng Galacia, sa demonyo talaga kayo. Hindi kami bias. Mga Katoliko ba kayo mga kapatid? Mga devoted Katolik ito, nililigaw nyo eh. Oo, di ba? Wala kang saan sa Bible.
Liligaw nyo? Oh. Meron, 24-24 Mateo, sapagkat maraming magsisiparitong bulaang propeta, isa ka na doon. Isa ka na doon, dahil ang Catholic Church, 1st century, 2nd century, hanggang sa kasalukuyan, existing kami. Tanong ko sa inyo, sino ang pastor ninyo noong 1st century? Sino ang pastor ninyo noong 1st century? Sino ang pastor ninyo noong 1st century? Alam mo, dili mo alam. Judgmental. Oh, hindi makasagot mga kapatid ang mga pastor na ito. Dito muna kayo mga kapatid ha. O nasa 1.13 ng Tito yon, sawayin yung may kabagsikan. Kaya nga kita sinasaway eh. Kilala ko si Pablo. O kung kilala mo si Pablo, ba't hindi mo alam yung sulat ni Pablo sa 1.13 ng Tito? O maghinay-hinay ka kapatid, 3.9 ng unang Pedro. Pastor ka pa man din. Ikaw, wala kang sinasabi. Meron Wala ka sa Biblia. You are be born again Christian. Tama yon, yung 3.5 ng 1, hindi mo naintindihan yun. Wala espiritu ang sa inyo. Tahimik lang ako dito. Yung 3.5 ng 1 is a form of baptism. Hindi naman kayo nabautismohan kapatid eh. Bro, makinig muna kayo, pwede ba mga kapatid? Mangangaral lang kami sa inyo. Sige, pasensya na po kapatid. Thank you, kuya. I appreciate. Sige, Kaya mo sila, may judgment sila. Thank you. I really appreciate. Tinawag naman tayo sa kalayaan natin 5.13 ng Galacia. Pwede ba kayo makinig saglit mga ate? Mga Catholic ba kayo? Ngayon, yung mga ipinangaral sa inyo gaya ng faith alone, na hindi na daw kailangan ng reliyon para maligtas, tanggapin na lang daw si Kristo, ligtas na, kapalpakan yun. Kapalpakan lahat yun. Pakihawak nga ng camera ko. Ayusin natin kasi kami mga Catholic. Mga Catholic pa kayo? Binyag kayo sa Katoliko, bro. Ikaw, hindi mo ano yung natin ito? Bro, kasi mga Catholic sila. Catholic rin ako. Catholic faith defender, di naman ako papayan na i-catechize nila yung mga natin kapatid. Ayun nga kapatid, kaya ganun lang yung pag-pagkailaman. Ayun nga, pabayag naman sila bro ha, i-catechize nila yan. About sa doctrine ng Catholic Church. Ngayon, ang pag-aralan natin, yung sinabi sila kanina. Kasi, born again, no? Ngayon, ano ba yung definition ng born again? Sa Biblia. Ngayon, ang pinagpapatayan ng mga born again, kaya ng pagkakasinin ako, yung 3.5 na pa. Ang nakalagay doon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng tao, ipanganak sa tubig at spirito. Ngayon, yung pagkapanganak sa tubig at spirito, yung ginagawa nila pastor na magtataas na lang ng kamay mga lalaki, born again na kayo kami. Dahil nasa 3.5 ng 1, is a form of baptism. Bakit magkapanganak na sa tubig? Baptiso, paglubog, at yung baptiso. Dahil tama yung pinasa nila kanina, si Kristo ay maliligtas. Pero mayroong daan si Kristo o mayroong instruction para maligtas. At magaganap yun sa mga pinili ng pinili. Nasa 16 na Simon ng Mateo, na ikay Pedro, sa ibabaw ng itong bato, si tatay yung pinakit siya. At yung iglesia na yun, according to Royal Encyclopedia, Volume 1 is the Catholic Church. Kaya huwag tayong maloloko, kaya nga tinatanong ko sa kanya kanina, 4th century, sino pastor? Wala silang mapakita. Bakit sulpot ka sa inyo? Babasa sila ng sikat, self-proclaim. Yung 3.5 ng 1, bautismo yun. Hindi sila yun dahil hindi naman sila binautismo na kayo. O hindi naman kayo binautismo, pinanalangin lang kayo, pinatanggap na yung Kristo nila, mali. Dahil yung nasa 3.5 ng 1 is a form of baptism. Ngayon, yun yung pagkapanganak sa tubig sa Espiritu. At yung pagkapanganak sa tubig sa Espiritu, utos ni Kristo yun 28-19 ng Mateo sila, hindi naman nagbabasa ng sikat, isa lang. Digo pa. Halatang walang spirito ng Diyos ng mga pastor nito. O ako, babasa ako sa inyo, wala akong dalang Biblia. 28-19 ng Mateo, sabi, magsiyaw kayo't gumawa ng alagad sa bawat bansa at sila'y inyong bautismohan. Saan? Kay Kristo lang, gaya ng pinatanggap niya, sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya nga meron tayong sign of the cross. Sila wala. Sign of the cross ba kayo? Wala silang sign of the cross. Bakit? Wala kasi sa kanila si Kristo. Ngayon, yung 28-19 ng Mateo, utos ni Kristo yun. At yun yung tinatakot na bautismo. At yung bautismo, magaganap yun dun sa dakong pinili ng Diyos. Alin ba yun? Sabi sa 12.5 ng Deuteronomio, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon yung Diyos sa lahat ng mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatwid bagay sa kanyang tahanan. Ngayon, ano ba yung tahanan ng Diyos na sinasabi niya? Yung tahanan ng Diyos na doon dapat tayo magbabautismo para maging tunay na born again. Yun yung nasa 3.15 ng unang Timoteo. Dahil isa lang naman yung tahanan ng Diyos Isa lang naman yung tinukod ng Diyos o tinayo Alin yun? Sabi sa 3.15 ng unang Timoteo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay
upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaling sa bahay ng Diyos. At yung bahay ng Diyos, yun yung dakong pinili niya na doon dapat tayo mag-bautismo. At yung bautismo sa 3:5 ng 1, yun yung pagkapananganak sa tubig ng Espiritu. Yun yung bautismo. Yun yung born again na sinasabi. At yung mga tunay na born again, yung na-bautismo doon sa dakong pinili niya. Alin mo yun? Yung kanyang tahanan. At yung tahanan ng Diyos, 3:15 ng Timoteo, yung pag-iglesia ng Diyos. At according to CCC natin yung doctrine natin mga Katoliko, yung Catechism of Catholic Church, yung nasa 3:15 ng unang Timoteo na dapat nating pagpautismohan na kanyang tahanan, yun ang Catholic Church. Hindi sila yun. Tingnan mo, dalawa lang sila. Tapos papatanggap sa si Cristo, ligtas na kayo. Ilan kayo sa langit? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat lang kayo sa langit, sila kilang ng langit. Kaya mali yung form of born again nila. Dahil yung born again na sinasabi sa Biblia, yun yung mga nabautismohan sa bahay ng Diyos sa dakong Pilipinas. Nabautismohan pa ka Catholic Church. Yung born again ka, nabautismohan ka sa Catholic Church, nabibigyan ka, o born again ka, ikaw nabautismohan ko. O born again tayo. Ito pa nagawin born again tayo ng mga pastor ko, samantalang born again na tayo eh. At pag ipatatanggap nila si Cristo, ay nasa atin na si Cristo. Babasahin natin ng 28:20 pagkatapos ng bautismo. Ang sabi ni Cristo, at ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Therefore, 4th century, 2nd century, 3rd century, hanggang 2025, suma sa atin si Cristo. Kaya sa susunod mga kapatid huwag kayong papayag na evangelize kayo ng mga likulong pastor. Kita mo, nakita mo, di ba? Babanat sa akin eh. Wala daw ako Espiritu Santo ng Diyos. Sino siya? Iniligtas ko lang naman kayo pagkali ko ng mga tulpot. Ngayon, ba't ko sinabi silang sulpot? Nasa 24 ng Mateo. Nasa pagkat maraming mag-isi pa rito. Tanong, ang Catholic Church ba nandito rito? Hindi. Kapag tayo nandito na tayo eh. Ibig sabihin, hindi tayo nagsiparito. Nandito na talaga tayo. Iloloko lang tayo ng mga pastor niyan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa 4:17 ng Galatia, merong magmamalasakit sa inyo gaya ng mga yon sa hindi mabuting akala. Subalit ang ibig nila, iguali sa'yo. Kaya nga gusto ko nila madami sinasabi nito mga kapatid. May tanong pa kayo? Sa Ribulto, may tanong pa kayo? Sa Ribulto na tatanong. Kasi yung inasabi nila Ribulto na. Kayo, hindi natin sinasabi kayo. Kasi yung pinakaranasan natin ng mga born again at yung mga ibang sect na tumasang tayo sa Ribulto. Mali. Dahil walang aral, letra por letra sa Catechism of Catholic Church na tayo nagsimba sa Ribulto. Kaya tayo merong mga technique. Focus na ibukit sa templo yun. Sa 8:29 ng unang hari. Press gis ng ikalawang kronika, pinapapalit mga dito, ay sa atin kawin lang. Yung utos na Diyos, ibalik sa dito. Ngayon, saan tayo magpapalit dito? Saan tayo magpapalit para sinasabi? To respect, dahil ba nagpapalit? Katunay, ipinangaral ng mga apostol Diyos, 8:29 ng Pebreo. At merong dalawang larawan ng Jerusalem. Nakalagay mo sa mga sa pabilang dalawang larawan. Ipinangaral ng mga apostol. Tayo at yan ang hindi tayo ng mga apostol. Kaya tayo nagpapatira pa doon dahil dito ginawa ni Josué sa 7:6 ng Josué. Tandaan yung mga talata ha. Hindi na lang ito. Sabi palulong ko doon. Kaya yung dito na sinabi ng mga sulpot. Ubusin natin yan. Sige. Okay. Sige mga bro ha. Doon. Isugurin tayo na bro. Sabihin lang. Galit na galit eh, no? Oo, galit na galit. Ay, inalayo ko pala. Pinalapit ang minuto. Doon pupunta yung sa kabila. Sundan natin, doon lumigo eh. Puntahan naman natin yung pinuntahan ng pastor. Susundan natin. Paalisin natin dito. Mga Katoliko yun, niloloko. Mga kapatid, pasensya na kayo ha. Yung mga born again na yan, mga tikling talaga yan, parang Iglesia ni Cristo. Ayun, nakatikais natin yung mga kapatid. Doon dumiretso yung sulpot, di ba? Doon dumiretso yung sulpot eh.
Hindi naman, delete naman yung palit. Aliko tayo dito. Dito dumiko yung mga mga walang iyang pastor ng Oo, naloloko mga hindi na nakatitize natin sila sa awat tulong ng Diyos dun sa tamang form ng born again. At magaganap yun sa tunay na iglesia. Hindi sa kanila. Puro mo, 3:5 ng 1, alam ko na babasahin, inunahan ko na. Judgmental, humahatol daw. Si Pablo humahatol, 1:13 ng tito. Hindi mo pala kilala si Pablo. Tapos susunggapan mo ako, engot. Walang nga itong mga sulpot na ito. Hindi naman ako papayag lukuhin mga kapatid nating Katoliko. Ito, nandito yata lumiko yung mga yan, mga kapatid. Tignan natin. Pinaglololo ko mga kapatid nating Katoliko Dito, Brad, no? Hello, Brumago. Kamusta ka naman? Mga kapatid, pasensya na kayo kung uminit ang ulo ko, ha? Pasensya na kayo. Kailangan lang talaga natin gawin yon para masindak yung mga sulpot. Kasi unang-una, 2,000 years ago, pinagpauna naman ni Apostle Paul yun in 12:9 of Romans. Na nakapuotan ninyo ang anyo ng masama. Pero hindi ganung klaseng puot na susugudin tayo. Ay, naku, Pastoroto talaga, Kaya salamat sa Diyos. Viva Cristo Rey, mga kapatid. Tigtas natin yung dapat na wala niya mga ito. Mga Pastoroto ito ay. No. Sagit lang mga igsuhan mga kapatid baka yung dalawang Ha? Dito minsan na diretso yung mga mukong Meron pa pala dito mga Pastoroto. Oo, marami dito. Sinasabi ko sa iyo kaya nga gusto ko mag-evangelist tayo sa bayan para masabayan yung mga loko-loko na yun. Grabe mga kapatid na Katoliko niloloko, mga inosente. Tapos nung magtatanong ako, ayaw magpatanong mga kapatid. Paano naging tunay na iglesia yan? At paano naging tunay na born again yan? Samantalang yung 3:15 of 1 Peter, hindi nasusunod ng mga mokong na born again na ito. Mokong talaga kayo, mga sekta. Meron doon. Sa awat tulong ng Diyos, nalambat natin, tumakbo yung mga aswang. Tapos dito, bale mga kapatid, ang kailangan ko lang ay magkaisa tayo. Magtulong-tulong tayo bilang mga tunay na Kristiyano. At yan, ibinili naman ni Apostolo Pablo yan sa 4:5 ng Epeso. Na isang Panginoon, isang pananampalataya. Therefore, one faith tayong mga Katoliko. Kaya ako, pagkakauwi ko ng school, kahit mapagod ako, okay lang liliputin ko lugar na ito. Wait lang Itong lugar na ito, liliputin ko. Tapos, sa farm, pinanggalingan namin doon sa dulo. Tapos pagpunta namin doon, punta naman sa plaza, mga kapatid. Pagpunta nating plaza, wala man na sulpot, okay na ang ating misyon. Kaya ang hinihiling ko lang, magkaisa tayo mga kapatid. Huwag tayo magprotesta laban kala Duterte, Marcos, huwag tayo makisama doon. Magkaisa tayo, magsama-sama tayo, hindi para sa kaguluhan gaya ng nasa 5:19 ng Galacia na sinasabi sa 21 na yung nagsisipagsanay nun ay walang bahagi sa langit. Magkaisa tayo dun sa sinasabi ni Kristo sa 28:19 hanggang 20 ng Mateo na na ituro natin sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Ano yun? Yung ikaliligtas na aral, 15:2 ng unang Korinto. Hindi yung kukuha ka lang ng talata, gaya ng mga born again, 3:16 lang nandyan, 3:5 lang nandyan, ligtas ka na. Kaingutan ng mga pastor ng demonyo yan, mga kapatid. Kaya pupunahin ko yung mga yan Utos naman yun Tapos magagalit sa akin. Ano ko yung problema na itong
tiktik na ito. Ayun. Kaya, magpapatuloy tayo mga kapatid. Ayun nga mga kapatid, at apat na kaluluwa ang nailayo natin sa mga sulpot sa awa tulong ng Diyos. Kaya yung mga nanonood dyan, ng mga kakilala ko, ayan nakikita ko, manggain mo lahat ng mga 10% dyan. Louie, kasi lumayo na kayo dahil may bili naman na si Apostolo Pablo. Kaya nga nang binasa ko yung 17 of Galatians at yung nasa unang Thessalonica 5:22, sundin nyo na lang at magbulay-bulay tayo. Gumawa tayo ng mabuti, 2:10 ng Epeso, sapagkat kung alam natin yung paggawa ng mabuti, hindi natin gawin, magkasala tayo lahat, 4:17 ng Santiago. At isa dun sa alam kong gawang mabuti na ginagawa ko, pag hindi ko ginawa, mortal sin. Dahil sinasadya, 10:26 ng Hebreo, at maaring maiwala ko yung kaligtasan ko, ikalawang 1:8, isa dun yung pagpuna ng mali. Kaya habang andito ako, habang may dila ako, habang nakalakad ako, habang ito si kapatid Damago, mga kapatid, hindi tayo titigil. Kaya kayo mga sulpot, huhulihin ko kayo. Tandaan nyo yung mga sulpot kayo. Huhulihin ko kayo. Kahit saan kayo dito sa binyan, huhulihin ko kayo mga sulpot. Sinasabi ko sa inyo. At pag may nakita ako na inaakay nyo, kayong mga born again kayo, isa lang ang pupuntahan nyo, hampasin ko kayo ng aral. Wala ba sa Biblia yon? Nasa Biblia yon. 2:27 ng Apokalipsis. Yung pamalong bakal na sinasabi doon, yun yung sandata ng mga apostol na hindi laban sa laman sa ikalawang Korinto 14-5. Kaya gibain namin yung maling pananampalataya nyo na pinangloloko nyo sa mga kapatid namin Katoliko. Muli mga kapatid, hanggang dito na lang ulit. At salamat sa Diyos. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.